Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City. FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hello! Magandang babae po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa amin dito sa Family Matters Women Empowerment Show. At syempre, every Wednesday, lagi kong pinapaalala sa inyo, kami po ay nandito not just to inspire you, but to keep you on fire. At kami po ay nasa himpilang 702 DZAS. Kung kayo po ay bago lang po na naka-tune in, pwede po kayong mag-imbita ng mga kaibigan, kaagapay, mga kapamilya, kapatid na pwede pong sumama sa atin dito sa ating pag-uusapan. No? Napakaganda ng ating pag-uusapan. At syempre, kami pa rin po ay agapay ng Sambayanan at DZAS FEBC Radio. AM station po kami ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kasapi po ito ng mga broadcasters ng Pilipinas. Napapakinggan din kami sa FEBC.ph, sa YouTube channel at saka sa Facebook 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre mga kaagapay, every Wednesday, ako pa rin yung Wednesday, Avelyn Garcia. Lagi po ako nagpapasalamat sa lahat ng tumututok po sa amin, mga nagpapadala ng mga mensahe kung papaano po nagagamit ang programang ito sa pagpapalago at pagpapaganda ng kanilang buhay. So thank you so much from the bottom of my heart. At syempre, kagaya ng sinabi ko sa inyo last week, ngayon po ang continuation ng ating Deadly Emotion series. At syempre, dahil nalalapit na po ang undas, lagi kong sinasabi, sana naman ay hindi po tayo mapunta doon sa dadalawin dahil nagkamali tayo ng ating emosyon, di ba? So, kung meron po kayong Bibles, get ready with your Bibles. Then, i-recap natin at dadaanan po natin yung mga Bible verses na binasa po natin last week. But bago yan, pakikilala ko syempre ulit ang napakagandang inaanak ko sa kasal. At syempre, hindi lang yan, isang taong talagang hinahangaan ko. Napakaganda ng kanyang wisdom. None other than Attorney Divi Huevos. Magandang babae sa'yo, Divi. At ikaw din, napakagandang babae at maraming salamat at magandang umaga sa ating mga kaagapay. Sa ang sulok man ng mundo, good morning, good afternoon, and good evening. Yes, oo. At Divi, eto na, excited ako kasi continuation na to ng ating topic last week. Ang topic natin is paano ba natin maiiwasan ng deadly emotion. So mabilisan lang, siguro mas magandang basahin lang muna natin yung ating Bible verses na binasa last week. Pero simulan natin yan sa James chapter 1 verse 19 to 20. So babasahin ko lang sa wikang Ingles. Sabi po dito, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear or quick to listen, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God." Ano ba sa Tagalog yan? Okay, sa Santiago 1 verses 19 to 20, "Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa ko ano ang ayon sa kalooban ng Diyos." Yes, napakaganda na paalala nito, na sabi nga hindi tayo, sandali lang po, ayan, na hindi po natin dapat mas alisto tayo, mas mabilis tayong makinig kaysa sa magsalita. At alam mo, Didi, kaya maraming tao nauuna yung salita
kasi naaapektuhan yung puso. Mhm. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay. So, recap lang tayo, no, sa ating mga na-discuss last time. But before that, pwede nating basahin ulit yung Proverbs 4, verse 23. It says there, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ano naman yun sa ating Filipino version? Sa Kawikaan, chapter 4, verses 23 to 25, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Yes. So paalala lang natin sa mga kaagapay natin, ako, ingat-ingat po sa puso. Alam mo, DB, meron akong kaibigan na lately lang, I actually asked her, bakit biglaan ang pag-uwi niya ng Pilipinas? Kasi meron silang hindi magandang pagkakaunawaan ng kanyang nanay. And so unfortunate because dahil doon inatake sa puso. Alam mo yun? So, kaya minsan, of course, this is something that she's carrying in her heart. Ano po? Kaya nga, hanggat maaari, sana ayusin natin, no? Huwag sana maging deadly yung mga emosyon na nararamdaman natin. So, it was really unfortunate. But, of course, she accepted that she caused that situation to happen. Mabigat. Mabigat. Oo, and dito lang, no, talagang punong-puno ng wisdom ang Bible na alam natin na hindi lang pala talaga physical yung pangangalaga sa ating puso, no? You also need to, while we exercise, iwas tayo sa fatty food and cholesterol. Dito nakikita natin, no, that also a way to take care of our heart is to make sure that we guard it, no? Bantayan natin yung mga emotions na ating minaharbor sa ating puso. Oo. Kasi minsan ingat tayo ng ingat di ba? Sabi natin, be careful on what you take in. Di ba? Yung napasok mo sa yung tiyan. Pero be careful also what you bring out. Because it might cause other people's lives in danger. So, pinag-uusapan natin mga kaagapay ang tinatawag dating deadly emotion. Ano ba ang ating pwedeng gawin para maiwasan ito, lalong-lalo na malapit ng undas, di ba? So, sana naman ang araw ng mga patay ay magsilbi na reminder about what God can do in the everlasting life, di ba? Pero hindi yung sasama tayo doon because we have done something wrong. So, kagapay na sabi namin last week, maraming mga mag-asawa, nasisira ang samahan, napipilitang maghiwalay, nakakagawa sila ng hindi maganda, nakakapagsalita ng hindi dapat sabihin dahil po dun sa emosyon, di ba? Yung mga anak, di ba, nasasampal ng magulang dahil sa sobrang galit, at kung ano-ano pa na pag-usapan natin yan. At syempre, meron tayong mga tips, kung ano yung pwedeng gawin para mabawasan o maiwasan ang deadly emotion. Ano yung number 1 natin, Bibi? Oo, yung first natin pinag-usapan, last broadcast ay name it. You have to be able to identify that emotion. Ayan. Oo. And the importance of that is that paulit-ulit, sinasabi ko that you cannot manage an unnamed feelings, mas magandang identify mo, pangalanan mo, ano ba talagang nararamdaman mo, So, you cannot, if you can't name it, you cannot tame it, but if you can name it, then you can tame it. So, napag-usapan natin, galit ka ba, asar ka ba, inggit ka ba, nagsiselos ka ba, nahihiya ka ba, naaawa ka ba sa sarili mo? So, ano ba talaga? Name it. And what importance of naming? DB, just short lang. Oo, kasi sabi natin, there are overlapping or masking emotions, And if you're not able to name it, then you will not be able to properly address it, or you will not be able to move to the second, which is acceptance. Yan. Tama yan, Number 2 natin is accept it. Kasi napaka-importanting bagay, dapat maging honest tayo sa ating sarili.
no, alamin at tanggapin yung ang tunay mong nararamdaman. Kasi naalala mo yung sinabi ko na may dalawang kasalanan, lokohin mo ang sarili mo, ang ibang tao at lokohin mo yung sarili mo. So, Mm. aminin mo na dahil kung hindi mo tatanggapin ang totoo, lolokohin mo lang yung sarili mo, hindi ka makakahanap ng solusyon sa emosyon na iyong nararamdaman. That's right. Naalala ko pa yung iyong example dun sa last time, no? Yung sabi natin, masakit yun siyan, masakitan siyan, pero ang iniinom na gamot ay para sa sakit ng ulo. So that is also the danger of not being able to name it and accept it. Oo. Kasi lagi kang in denial, no? At kung haharapin mo, kung minsan bago mo harapin, nahihirapan ka natanggapin. So, nag-advise ka, DB, no, na pwede kang humingi ng tulong, no, sa psychologists, life coaches, no, or mga taong nakakaintindi, no, para mas lalo mong malaman at maunawaan yung kalagayan mo o yung nararamdaman mo. And even yung lalim, no? Yung intensity ng lungkot or intensity ng galit na meron ka, while you might have the difficulty in naming it, no? Trust that there are people around you who may be able to help you, no? In identifying and naming that emotion. Correct. At syempre, yung ating number 3, dito tayo huminto, challenge it. Ano ibig sabihin ng challenge it, DB, para sa mga kachuchunin pa lang, para makakash up sila sa ating continuation? Dahil nga merong tinatawag na overlapping emotions or masking of emotions, it is important to get to know the root cause of why you are feeling that way. No? So you have to examine yourself and ask yourself, totoo ba na galit ako? O bakit, what's causing this anger? No? Katulad ng example mo nga last time, yung andali mong magalit, mainit ang ulo mo, pero ang cause pala nun ay dahil pagod ka, no? Yes. And obviously, you will only be able to remedy that situation kung alam mo yung pinaghuhugutan or yung pinagmumulan ng emotion na yun. Yes. Pagod ka lang pala, di magpahinga. Kapag alam mo na ang trigger, mas madaling maiwasan ang maling emosyon at yung init ng ulo mo mas mababawasan. So, bakit dapat i-challenge mo yung sarili mo, no? Bakit ka galit sa kanya? Bakit ka naiinggit sa kanya? Bakit masama ang loob mo? Bakit may ginawa siyang masama sa iyo? 'Di ba? Baka nagtaksilan ka, baka niloko ka, no? At kung ano-ano pa. So, if you cannot identify the trigger or challenge, no, the trigger, you cannot control your emotion trigger. And if you cannot control your emotion will control you. Yung di ba? Yan. No. So number 4 na exciting So number 4, so sabi natin, okay, para maiwasan ng deadly emotion, you name it, you accept it, you challenge it. At pang-apat natin ay, ano ang pang-apat natin, DB? Tame it. Ayan. So kanina pa natin naririnig yung word na tame. Ano ba yung tame? Parang... lagi na parang taming a roaring lion, no? So, parang you are making sure that something is obedient. Diba? When you tame something, diba, it connotes yung alaga nating aso, diba? What do you do when you tame it? You pat it on the head, diba? So, you make something obedient. Yan. So, ngayong alam mo na yung problema mo, na name mo na, di ba, na-accept mo na challenge mo na, panahon na para paamuhin mo. Ayun, yun na, paamuhin mo or tame mo. Kung trigger ng init ng ulo mo ay pagod, di ba, sabi nga magpahinga, iwasan mo munang makipag-usap kapag pagod ka. That's actually part of the taming, no? Na parang alam mo na So you know, so in order for you not to be triggered by that emotion, iwas-iwas ka muna. Kung ang trigger ng galit mo ay inggit, siguro mas maganda ang pang-tame mo dito, tandaan mo, may tamang oportunidad para sa'yo. Hintayin mo lang kasi envy is counting another's blessing instead of your own blessing. So, what can you say about that strategy of taming?
Oo, well, yung sabi mong, this is now our portion kasi that we now take action eh. When you identify it and you've already accepted it and challenged it, now it's time to tame it. Uh, ito lang, may nakakatawa lang akong naalala. Kasi dati, nung nasa corporate pa ako, meron akong isang boss na alam na namin yung kanyang source of Oh, yung pagkainit ng ulo. And hulaan nyo kung ano to. Ito maraming makaka-relate dito. Lagi ano? siya galit kapag siya ay gutom. Oh my! Kanina, pagod ang trigger. Tama ba? So, Oo. itong boss namin na to, siya ay laging galit kapag gutom. Okay? So, ito mga kaagapay ha, very practical parang tip on how to tame it. O di kung Oo. alam mo na medyo nag-iiba yung mood mo kapag malapit na ang lunch at hindi ka pa nagla-lunch, o di medyo pwede kang mag-set ng ibang time for a certain meeting, di ba? So, or Oh. sa boss, in the case of our boss, may nagdadala ng na pika-pika. Kasi alam namin na without a proper blood sugar level, talagang magiging hungry siya. Alam siguro to ng mga kaagapay natin. Yung, are you hungry? It's actually HANGRY. Kasi that person is not really angry, but this person is hungry. Okay, Correct. so yan yung sinasabi natin, how to tame it. It's actually running away or managing the trigger of that emotion. Yes. Oo. O halimbawa, kung ang ganda na sinabi mo, no, trigger niya hungry, yung tipong sumasama ang kanyang timpla kapag gutom, 'di ba? Pero dito naman kung ang sama ng loob mo ay dahil may ginawang masama sa yung iba. Pinagtaksilan ka, niloko ka, 'di ba? Paano mo iti-tame? Patawarin mo. Di ba? So, may ginawa sa'yo, pero you can tame that eh. You can tame that emotion because pagka hindi mo pinatawad, naku mag-escalate. Kasi forgiveness is the best form of love. Kaya meron nga ako isang nabasang quotation, Libby, na it takes a strong person to say sorry and even a stronger person to forgive. Mm. Diba? So that's one way of taming. Do you agree that your emotion will die down if you forgive someone who wronged you? Actually, it's also something that I learned because I also guested on forgiveness, diba? Why is it difficult for some people to ask for forgiveness? And on the flip side naman, doon naman sa taong bakit ang hirap naman magpatawad. So, ang natutunan ko kasi talaga doon is forgiveness is just like loving, is also a decision that you need to make. Yeah. And sabi nila yung well, if you choose to forgive, yung emotions ay susunod na. No? Correct. Because it shows the right way. Kasi yung iba sasabihin nila, ay, I can forgive, but I cannot forget. 'Di ba? Yeah. Oo. Know that mga kaagapay, yung forgiveness is a decision that you impose upon yourself. Now, yung result of that, you will be surprised. It's actually the grace of God that will allow you to forget, 'di ba? It's actually a process. Pero it will not happen if you will not choose to forgive. So Oh, maganda yung sinabi ni Ninang, no, na kapag yung malalim-lalim yung yung kasalanan sa ng choose mo muna i-forgive, and then you will be surprised, no. The emotions will naturally follow. oo, it will tame, no, the It will emotion. tame. No? Paano? Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace of mind. Diba? So, Mm. hindi lang dahil na they deserve na patawarin mo sila, but ikaw mismo, deserve mo ang kapayapaan ng iyong pag-iisip at puso. Diba? Mm. Yun Mm. yung mga bagay na meron akong isang series no na ginawa about diyan sa pagtitim kasi minsan parang niisip natin, ma'am, bakit ganon? Parang parang hindi ko makalimutan natin na parang ang hirap
because meron pang mga techniques ha kung paano mo matitame. At diniscuss ko to sa isang broadcast before at pinangalanan ko mga D's in taming. Letter D na magsisimula. Una is probably you can disregard it, no? So under ito sa tame, disregard it. Ano ibig sabihin nun? Yung parang para ma-tame mo yung emotion, wag mo masyadong parang walang nangyari. 'Di ba? Buray mo sa isip mo yung nangyari dahil pag wala na sa isip mo yung masamang nangyari, malamang bababa na yung emosyon mo. What can you say about that? Disregard it. Oo, if I may just add lang, no, because in my case, it's easy talaga to disregard. Kapag halimbawa merong nangyari that caused anger on my part, I always ask myself, yun bang kinainis ko or kinagalit ko ay isang sin? Oo. Okay? Isang sin ba to? I also learned this sa Unleash, okay? Na mga asawa, makinig kayo, no? During the seminar, no? I learned na there are actually a lot of parang triggers sa Oo. mag-asawa na kung tutusin, hindi naman talaga sin. Nagbibigay ako ng example. Si Mister ay nag-squeeze ng toothpaste. Okay, yun Oo. toothpaste. Oo. Ay, di ba? Maraming makaka-relate na agapay natin dyan. Yung toothpaste, if you're like me, na very organized at ang gusto ko talaga from the bottom, nagsisqueeze at eto yung asawa mo na talagang strike anywhere at squeeze niya sa gitna. Hindi pa Aba. Oh, 'di ba? sila. So, Oo. oo, trigger, no? Oo, trigger yan sa'yo, di ba? Aba, ang mga misis. Sabihin, teka lang, bakit ano yan? Bakit niya sa gitna skinwiz, di ba? And before you know it, kung hindi mo matitame yung iyong emotions, magsisigawan na kayo. But Exactly. to me, Kaysa, sinasabi mo, oo, yung sinasabi ni Ninang dito na you have to disregard it. Teka muna, sin ba yun? 'Di ba? Is it something that talagang false talagang the Lord abhors it, 'di ba? Baka natatawa lang ang Panginoon sa inyo 'di ba? Hindi siya nalulugod. So, ang dali sa akin i-disregard. Ay, hindi yun sin, maliit na bagay. 'Di ba? oo. So, Kasi nga, oo, bakit oh, naman palalakihin pa, di ba? Oo. exactly. Or, yun nga, maliit na bagay. So, ayan, maraming nagsasabi niya, maliit na bagay. And therefore, nakaka-move on ka, natitain mo yung emotion mo. Oo. And not only that, parang i-disregard mo. Parang, ano ka ba? Ikaw rin may mga pagkakamali ka rin naman Ah, di ba? Yung pag-squeeze lang hindi mo mapatawad. Ako naman, ganito. Dinisregard ko kasi yung asawa ko, nung mga una-una kaming bago kaming kasal, na di ba yung, ako kasi pag nagtupi ng kumot, ang tawag niya sa akin, para daw ako nagtutupi ng watawat ng Pilipinas, di ba? Talagang syempre neatly done. Siya, pagkuha ng kumot, i-roll yun na lang ng ganon. No? And then eventually, I realized that I can actually disregard it instead of getting into an argument, mag-aaway pa kayo, and your emotion will escalate. So, it is very important for us to tame the emotion, and part of taming the emotion is disregard it. Okay, so meron pa tayong oras, meron pa, no? So number 2 naman, another technique naman of taming, no? Papaamuhin mo yung emotion mo is delay it. Ipagpaliban mo. So ano ibig sabihin nito? So for example, medyo nanggigigil ka na, DB, naiinis ka sa ginawa ng asawa mo. How will you delay it? Bilang ka muna 1 to 10. Bilang ka mo ng 1 to 10, that's actually taming your emotion, no? Bilang ka ng 1 to 10 bago ka gumawa ng anumang bagay o magsabi ng masasama at masasakit na salita. Dapat nga hindi mo gagawin yon. Kaya lang kasi baka mapasabi ka ng mga salitang baka pagsisihan mo sa huli. So, ikaw, do you believe that part of taming could be delaying it or pagpaliban mo yung emotion na nararamdaman mo?
Mm-mm. Oh yeah, yung kanina, yung counting 1 to 10, yung iba pa nga 1,001, 1,002, para medyo mas maano, no? Mas Oo. malayo-layo. Well, in my case naman, I tend to, for example, parang shift my focus naman. So parang kung galit ka dito, 'di ba? Sige, I will just take a walk outside. Medyo anin ka muna, langhap ka muna ng ng mabuting hangin, para maiba lang yung ano mo, environment mo. Pero not saying you run away, ha. Iba yun. Merong mga iba dyan mag-aal sa balutan. So, Okay. that's not good also. All that you need to do is a very, very quick change of environment. So, pwedeng kung meron kayong parang corridor or meron kayong pasilyo or ano, breath of fresh air muna, 'di ba? Na baka tapos nakakita ka ng ibang tanawin, then all of a sudden, madidistract ka na dun sa emotion mo na yun. Makaka-delay yun. Makaka-delay talaga ng pag-escalate ng emotion. Nalala ko nga yung isang Chinese proverb. Sabi niya, if you are patient, in one moment of anger, you will escape 100 days of sorrow. Diba? So, kailangan na delay mo. Kung medyo galit ka pa rin, no, bilang ka ng 1 to 100. No, para pagdating mo ng 100, malamang hindi ka nagalit. O dahil napigilan mo yung emosyon mo, malamang na-tame mo ang iyong emosyon. So, very important, DP, yung pagde-delay ng ating emosyon. Nagawa mo na ba yan? Nakapagbilang ka na ba? Nabilangan mo na ba si Jojo? Naku, marami. Iba yung isa. Dalawa. Iba mga patulang natin. O, sige, ako tatlo. Bibilang ako ng tatlo, ha. Kung hindi, makakatikim ka sa akin. Di ba yung mga pera? Iba po yun. Iba po yun. Ibig sabihin namin dito, talagang breathe in, breathe out. Diba? Yung hinga ng malalim, diba? 10 times. At kung wala pa din, uminom ng juice na malamig. Basta anything that could distract you and keep your mind or delay that anger or delay that from bursting, no? Yun ang sinasabi natin. Magsisimmer down. Simmer down. Okay, nako, napakaganda ng ating kwentuhan. Ipagpapatuloy natin yan, ha? Magpo-post lang tayo sandali, no? At kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga concern, meron kayong mga gusto i-share, padala nyo lang sa amin. Pero makinig lang muna tayo. Isang way din, makinig ka ng magandang music. Pakinggan muna natin ang napakagandang awitin at medyo magmuni-muni muna tayo. Magbabalik pa ang Family Matters. Ako pa rin po inyong nakasama, Avelyn Garcia. Kasama ko si Attorney DB Huevos. Magbabalik kami, ha. Huwag bibitiw. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Ayan, nagbabalik po ang Family Matters Women Empowerment Show. Ako pa rin po yung Wednesday, Avelyn Garcia. Kasama ko si DB Huevos dito. Pinag-uusapan namin yung paano ba natin maiiwasan ang deadly emotion. Ano po? At konting recap lang na pag-usapan natin since last week. Number 1, ano yung sinabi natin, DB? You have to limit. Pangalanan mo. Pangalawa, you have to accept it. Accept it. Pangatlo, you have to challenge it. Challenge it, no? Alamin mo. And pang-apat naman, you have to tame it. Tame it. Paamuhin mo yung nararamdaman. At napag-usapan natin kanina, ang parte ng pag-tame ay isa dito is disregard mo, no? Kung pagpindot lang ng toothpaste ang problema mo, wag mo nang parang walang nangyari, di ba? Or kapag minsan iniisip mo, naku, parang para namang hindi marunong magtupi ng kumot, naku, disregard mo na, di ba? So, yung pangalawa na pag-usapan natin, delay mo ng konti, ipagpaliban mo, no?
bilang ka munang 1 to 10 bago ka gumawa ng anumang bagay o bago ka magsalita ng hindi maganda na baka pagsisihan mo. So, you really have to delay it, diba? At yung pangatlo naman, ako ito, DB, no? I don't know how you will apply this or paano mo na-apply. Para daw matay mo ang iyong emosyon, kailangan mo i-dilute. Ano yung sabihin ng dilute, no? Lalong-lalo na applicable to sa mahal mo sa buhay, no? Ang mga taong importante sa'yo. Isipin mo yung magagandang bagay na ginawa nila sa'yo at ihalo mo doon sa isang maliit na pumindot lang siya at nag-squeeze siya ng toothpaste sa gitna. Di ba? So, ang ibig sabihin, pag halimbawa meron kang ink, no, merong tinta, ipapatak mo yung tinta na yon dito sa isang pitchel ng tubig, no? Ang mangyayari, pag nilagay mo yung tinta na yon doon sa napakaraming tubig, baka halos hindi mo na makita yung purong-purong tinta. So, ibig sabihin, because of that, na-tame yung emosyon mo kasi, naku, oo nga, mas marami siyang ginawang tama. Bakit ba ako nagagalit? Diba? O what can you say about that, Bibi? Do you think that's a very effective technique to tame your emotion? Yes, kasi pag tinignan mo din yung bigger picture or the larger scheme of things, yung kanina sabi mo, haluan mo siya ng mga magagandang bagay na nagawa niya for you, even good memories. Ayan, di ba? Yung good memories, isipin nyo yung, lalo na sa mga mag-aasawa, di ba? Imaginein mo yung time na dinate ka niya, di ba? Or pinagbigyan ka niya, no? Oo. And right at that moment, ikaw naman yung magagalit. Pero bago ka magalit, ay teka lang. Ito nga palang asawa ko ay napaka-pasensyoso niya. Bawa na late, kunwari yung asawa mo, right? Na late yung asawa mo. Siyempre magagalit ka. O, technique yan. Isipin mo yung time na patiently sinamahan ka niya sa department store para maghanap ng perfect mong damit. Tama ba? So, yan yung how you will be able Yun to yung get emotion it. mo, matitame, no? Kasi parang Oo. nadilute mo eh. O minsan Correct. hindi lang naalala yung, alam ko big deal to sa mga babae ha. Pero yung hindi naalala yung wedding anniversary. Halimbawa lang, sobra niyang busy sa trabaho, talagang ang dami niyang deadline, no? Pero siguro naman alalahanin mo na probably in the previous wedding anniversaries, nilabas ka, pumunta kayo ng ibang bansa, na-celebrate ka, gusto mo pagising, naalala, medyo hilo-hilo pa, baka paintay-intayin mo lang, no? Bago ka magalit, di ba? What can you say about that, Bibi, sa ating dilute it as part of taming the deadly emotion? Oo. So, talagang kailangan natin ng mas malawak na pang-unawa at sharper memory. Kasi tayo, napaka short-sighted natin eh. 'Di ba? It's always now. Now, you're just dealing with now, no? Pero, ang hindi natin nakikita, ano ba yung mga magaganda niyang ginawa in the past, 'di ba? At ma-surprise tayo, baka nga kapag inalala natin lahat yon, ma-realize pa natin na, ay, teka, ako rin pala, dati hindi ako nakaalala ng isang napaka-importanting. So you suddenly focus the attention to yourself. Diba? Imbis yung kamalian ng asawa mo, ang nakikita mo, pwede rin may opportunity na while you are diluting, you also Oo. realize, diba, na ay, hindi lang pala siyang may pagkakamaling ganito, in the past rin pala meron din akong pagkakamali. So, mawawala na, di ba? Oo. So, nadadilute mo, nahahalo mo sa magagandang niyang ginawa. That's one form of taming, no? Ititame mo, paaamuhin mo yung deadly emotion na yan. So, at no, disregard, delay, dilute. Meron pa akong isa, DV. Demagnify. Demagnify it. No? Paano mo ba i-tame yung emotion mo? Paliitin mo. Demagnify. Di ba pag sinabing, oh, magnify the Lord, binamagnify mo, di ba, lumalaki. Pero ito,
kung ano yung galit mo, i-demagnify mo, letter D, no? I-demagnify, paliitin mo. Kasi magnify is to make things big. Demagnify is make it small. So, subukan mong paliitin yung pangyayari. Dahil maliit na bagay lang naman, parang konektado yun dun sa disregard, no? Palalagpasin mo na para hindi na lumaki. Dahil maliit na lang yung kasalanan, malamang yung emosyon mo ay babagsak at hindi ka na magagalit. Do you think this is an effective technique, and how do you apply this in your taming emotion, Bibi? Very effective yan, no? And if I can just add, no, maybe a practical approach to it. When we say kasi demagnify, it presupposes that you are comparing it with another thing, right? Yung sinasabi natin na, so, uy, maliit lang pala, maliit na bagay ito. Meron kang naisip na mas malaki doon. Kaya siya liliit. Kasi you're comparing it eh. So, for example, yung naalala ko na naman si Sir Vic, no? Nung ating Unleash, sabi niya, right perspective, 'di ba? Nung babae yung asawa mo, ang isipin mo, hindi siya ng lalaki. 'Di ba? So, anyway, ako natatawa pa rin ako sa mga example ni Sir Vic, but natatawa man tayo, yun na isang example na, okay, ito nagkamali siya. 'Di ba? Pero wag ka, ikaw nga, nagkaroon ka rin ng isang kasalanan na mas medyo malaki-laki, 'di ba? So, medyo napaliit mo yung kinaiinisan mo. You suddenly realize napaka-trivial naman pala nito. And then babalik ko doon sa first D, i-disregard ko na lang. Diba? Correct. Oo. Kaya matitame yung emotion mo. Imbis na umangat yung sama ng mo, yung galit mo, yung babagsak yun. Because lumiliit eh. Nade-demagnify mo siya. At siguro, yung parang minsan kasi yung babae, di ba? Hindi lang historical pa. So, imbis na lumiit, ginawa mo to last week, ha? Ginawa mo to last month. Ginawa mo to last year. Ginawa mo to 5 years ago, na-magnify na ng husto. Kaya lalo kang nagagalit, lalo kang naha-high blood, lalo sumasama ang loob mo. So, yan. So, meron kang nabanggit kanina na gusto kong pangalanan, no? Sabi mo kanina, lalabas ka. Ginamit mo ito doon sa delay it, no? De-delay kasi lalabas ka. Pero alam mo bang merong word dyan sa style na yan, DB? Ang tawag ko dyan, letter D, divert it. No? Divert it. So, instead na ilagay natin siya sa delay it, divert, ibaling mo yung attention mo sa iba. Kumbaga, mag-isip ka ng ibang bagay na hindi ka nakapokus, kaya na ma-magnify yung emotion mo at nagiging deadly. It's because of doon ka nakatingin nakatuto ka doon eh. Pero kung ida-divert mo, things will get better. No? What other forms of diversion can you think of, Bibi? Well, yun nga, yung if hobby, no, in terms of yung finding what you are passionate and happy about. So let's just say you are dealing with a very heavy form of sadness, no? Kasi kanina anger yung pinag-uusapan natin na lalayo ka muna, 'di ba? May breath of fresh air ka. Let's just say you're dealing with a deep form of sadness. So find something, 'di ba, that you will enjoy, a hobby. Yung iba may makilala ko, magluluto sila, ganyan, no, or they will do. So ganyan siya, i-divert mo yung attention mo. Or baka mas maganda mag-isip ka ng magagandang bagay sa buhay mo. No, yung magagandang bagay na meron ka. Yung mga pagpapaala ng Diyos sa iyo. Mamaya hindi mo na maalala yung dahilan ng galit mo. Na-tame mo na. No, dahil hindi mo na maalala yung ginawa sa iyo ng ibang tao, malamang hindi ka na magkakaroon o hindi na lalaki yung deadly emotion na yan. Diba? O isa pa, no? May oras pa naman tayo. Isa pang way para ma-tame yung ating medyo nag-focus tayo dito sa T, no? Sa tame. Doubt it. Ano ibig sabihin?
give them the benefit of the doubt. Ano yon? Isipin mo na baka hindi naman sinasadya. So kaya natitame mo yung emosyon mo. Kasi pag sinabi mong hindi, talagang ginawa niya to. Talagang gusto niya akong saktan. Talagang lalo ka magagalit. But if you will say na, teka muna, hindi na naman yata niya sinasadya ito. Meaning to say, mas matitame yung emosyon. Do you believe that? And can you give practical examples to that, Bibi? Hmm, related to dun sa previous guesting ko, no, yung why is it Oo. hard to for some people to ask for forgiveness. Yung hindi na Oo. nila kasi alam na nagkasala pala sa kanila. Akala nila tama yung ginagawa nila or okay lang yun. You see, Oo. a lot of people are actually affected by their upbringing, 'di ba? Culture nila yon, and so for them yun yung tama at hindi nila alam na nakakasakit pala sila or ng ibang tao. So if we learn to understand do na parang baka naman give them the benefit of the doubt. Baka the reason why this person is acting that way is because may pinagdadaanan siya or ganun siguro siya napalaki, 'di ba? Ng kanyang Oo. magulang. So you will now learn to manage your emotions towards that particular person or situation. Yes. At saka baka may malaki siyang problema, 'di ba? O baka naman nadala lang siya ng kanyang emosyon o baka kaya niya nagawa yung isang bagay, concern lang siya sa iyo, 'di ba? At Mm. dahil hindi ka na sigurado sa dahilan ng emosyon mo, malamang hindi ka na magagalit, 'di ba? So, always give the benefit of the doubt, no, na bago ka mag-isip, no, ng mga bagay na sinasadya niya o mga bagay na parang isipin mo baka wala lang siya sa sarili kaya niya nagawa yon. So because of that, bababa ng bababa yung deadly emotion na yan. Diba? So isa pang way to tame. Direct it to yourself. Sinabi mo na to kanina, DB, pinangalanan ko lang, no? Mas bababa ang emosyon na hindi maganda kapag tinignan mo yung sarili mo na, teka lang, hindi lang naman siya ang nagkakamali. Ikaw nagkakamali ka rin. Sabi mo nga, di ba? Baka mas marami pang mali ikaw kaysa sa kanya. So kapag nakita mo at naalala mo yung mali mo, at dahil nalaman mo na nagkakamali ka rin, malamang hindi natataas yung emotion mo. Matitame mo na yung iyong emotion. Oo. DB would like to add to that? Oo, ang ganda nung ang tawag pala doon ay direct it to yourself. Maganda 'yon because it also fosters humility. Which Oo. is nakakalugod sa Panginoon, 'di ba? Na pag ikaw ay when you see yourself as uh, no parang not above other people, okay? Oo. So at hindi ka infallible, okay? So you learn to humble yourself, and therefore mawawala 'yun. Ititake mo yung ano mo na ay parang hindi kasi yung anger galing din naman yan or negative emotion for that matter galing din sa pride yan eh. So, Yes. 'di ba? Thinking na entitled ka sa nararamdaman mo. 'Di ba? Bakit hindi Oo. ba ako entitled sa feelings na to? 'Di ba ganyan usually yung mga nag-ano ng harbor ng deadly emotions. I'm entitled to this feeling. So, you have to watch out no for that word, I am entitled. Okay, so pride Yes. rin yan. Oo. So isa pang pwede nating gawin para medyo mag-die down or ma-tame yung ating emotion is depend on God, no? But before you depend on God, siguro dagdag ko lang decide to forgive, no? Magdesisyon ka magpatawad. Kung ang Diyos nga pinatawad ang lahat ng kasalanan natin, sino naman tayo para hindi magpatawad sa iba? 'Di ba? So at saka meron akong technique na ginagamit na para bumagsak yung emosyon. Lord, forgive them for they don't know what they're doing. So yun yun, di ba? Yung parang, that's actually my way na, Lord, baka hindi naman talaga nila alam ang ginagawa nila. Lord, patawarin mo na sila. I mean, I want to
to lift that up to you. At dahil nagpatawad ka na, malamang, hindi na sila magagalit sa iyo. Ay, hindi ka na magagalit sa kanila, di ba? Did you ever apply that, DB, in your life? So, napakaraming beses. In fact, yung sa ating mga Pilipino, di ba, yung ipagpasa Diyos mo. So, yan po talaga yan, yung laying it down at Jesus' feet, 'di ba? Yung siya na ang bahala kasi kung tayo lang Yes. 'di ba? So, yung dependence natin sa grace ng Panginoon. And basta ang kailangan mo lang ay mag-decide. Yung decide. Yes. Yan. Oo, tama ka doon. At siguro parang isang solusyon diyan na parang oo nga bakit parang kumukulo-kulo yung iyong kalooban. It's because hindi ka nag-decide bago pa lang magdesisyon ka na patatawarin mo. Naalala ko yung sinabi ng asawa ko sa mga anak ko na, mga anak, alam mo, anuman ang pagkakamali ninyo, hindi nyo pa nagagawa. No, hindi nyo pa nagagawa. Always remember that I will always be here to forgive you. So, napangunahan na so parang sila confident, no, it's not that it became right, no, for them to commit any mistakes, no, but it gives them also an assurance that my father will be able to forgive me at decide to forgive. So bababa at hindi magiging deadly ang emotion. Yan. And of course, pagkatapos mong matame mo yung emosyon. By the way, bago tayo pumunta doon sa nasa tame na tayo, number 4, may dalawa pa, no? Gusto ko lang paalala na asking for forgiveness is never something na ikahihiya natin, no? Or deciding to forgive is something na it's not for other people but it is for us. So mas bababa at hindi tayo mag-escalate ang emosyon na ikamamatay natin. Diba? So, yan. So, after natin dun sa step natin ito, tame it, ano yung panglima natin, DB, na pag-uusapan? Ang panglima natin ay channel it. Okay? Channel means na parang you're using that emotion to help other people. Oo. So, minsan, alam mo itong channel it, maganda to eh. Ito yung tipong parang, minsan kasi, yung pinakamagaling na counselor sa finances, yung mga taong may pinagdaanan na hindi maganda sa finances. You understand? So, ibig sabihin, imbis na magalit ka, no, i-channel mo kung ano man yung natutunan mo or ano man yung pinagdaanan mo to be able to help others. Gamitin mong emosyon mo hindi para pahirapan ng sarili mo. Gamitin mo emosyon mo para makatulong ka sa iba. Kasi sa totoo lang mga kaagapay, hindi lahat ng emosyon mali o nagdudulot ng masama sa buhay natin. May mga emosyon na pwedeng magdulot ng maganda sa ating buhay at buhay ng ibang tao. Kaya nga, may naalala ko, Dibs, na parang your deepest pain can give you your greatest gain. So, kadalasan yung magagaling na marriage counselor, yung mga taong dumaan din sa matinding marriage problem. Yung mga taong dumaan sa depression, minsan ito yung mga taong mas nakakatulong sa mga taong depressed. What can you add to that? And do you believe that yung mga yan, you can channel that emotion to help others? Siguro idadagdag ko din na in order for you kasi to channel your emotions into helping other people, yun kasi yung being able to experience yung emotion na yun builds empathy sa sarili mo, no? For example nga, yung sinasabi natin na yung somebody who can counsel another person, for example, na nahiwalayan ng asawa. Okay? So, is that same person na napagdaanan yun? Diba? And mas effective kasi nararamdaman nung taong tinutulungan mo yung na alam niya yung how it feels to be left by her husband or his wife.
'Di ba? And because of Yes. that, yung empathy na yun, nagkakaroon ng connection. And ikaw, share mo din sa kanya kung ano ba yung mga ginawa mo para makapag-move on or mawala Oo. yung ganong emotion. Ayan. Oo, totoo yun, ano. Alam mo, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng ating mga kaagapay ngayon, Dini, no? Pero sigurado ako, may mga taong pwedeng matuto sa'yo kung ano man ang pinagdadaanan mo, kung ano man yung emosyon na yan, no? If you will channel your emotion to a much better direction. Remember, if you will not talk about it, your body will not take it, 'di ba? So parang bakit hindi mo i-express, no? Kapag hindi mo kayang i-express o ilabas ng tama yung mga nararamdaman mo, magkakaroon ng masamang epekto 'yan sa katawan mo eh. So I would rather that you will use that whatever sakit ng damdamin yung naramdaman mo to be able to help other people in the process. Mm-mm. And in the process, no, in the process of sharing yung iyong pinagdaanan, yung hurt, yung sadness, Yes. no, in the process, you also validate another Yes. person's journey or feelings, 'di ba? Kasi Mm-mm. maraming beses din na may mga tao na pinagdududahan kung tama ba Oo. na naging reaksyon niya yun, di ba? So, by you, no, sharing na, when I was in that same situation, ganito yung naramdaman ko, no, parehas kayo nag-heal. Actually, it's not just you Oo. for that person, but you are also, sabi mo nga nakakagaling din ng yung para bang, di ba, oftentimes we thank another person for listening. No, but that person who is listening is also going through the same experience. So, Tsaka nagiging credible ka, Attorney DB, di ba? Yung bang mas nagiging credible, may credibility yung pagka-counsel mo because you've gone through it eh. Di ba? Na niloko ka. Ano yung reaction mo dun sa panloloko ng iba? 'Di ba? So even parang instead of telling the person this is what you should do, you tell this is what I have gone through. 'Di ba? Yes, I have malalim, nasaktan ako, but I was able to be victorious after this. So dahil nadadivert na nagagamit mo yung sitwasyon na yun, na channel mo yung pangit na karanasan mo para makatulong ka sa ibang tao. And in the end, it gives hope. No? Oo. Na, okay, napagtagumpayan niya yon. Napagtagumpayan niya yung Yes. niya. And therefore, ikaw, na pinagdadaanan yon sa ngayon, would also be able to emerge from that situation victorious. Yes, oo. And napakaganda, you name it, konting recap lang, you name it, you accept it, you challenge it, you tame it, tapos may mga sub tayo dun sa you tame it, paano mo iti-tame, and then you channel it. No, wag mong sayangin yung naramdaman mong sama ng loob o emosyon na yan. Gamitin mo yan para ikaw naman ay maging pagpapala sa ibang tao. Sabi nga natin kanina 'di ba? Parang if you will channel your emotion to a much better direction, hindi magiging deadly ang emotion mo. 'Di ba? Hindi mo ikamamatayan kasi nakakatulong ka sa ibang tao. And lastly, na gusto kong bigyan ng diin dito ay surrender it to God. So, bakit ba nagiging deadly ang isang emosyon? Kapag ito ay pinasan mo, yung bang pasan mo ang daigdig, pasan mo ang mundo, wala. Kaya nga sabi ni Lord, cast all your cares upon me, di ba? And I will give you rest. So, what do you think is the importance, DB, na mag-surrender ka? Di ba pagka hinuli ka, nag-surrender ka, hindi mo gagawing nakaganyan. Nakaganyan ka, di ba? Mean to say, you let go of everything. What do you think is the reason and the advantages of
surrendering everything to God. Ay, grabe, no? It will make you sleep soundly, no? Knowing that God is fully in control, that He is in the driver's seat, and you are merely a passenger. Ang sarap matulog nang alam mo na ang Diyos ang siya ang nagdala sa iyo doon, and He will make sure that you will see it through, no? That He will help Oo. you through that storm or whatever season ng buhay mo ang pinagdadaanan mo. So, ayan, no, sa ating Proverbs 31, isa rin yan sa greatest lesson na natutunan ko, no, yung full surrender kay God, no? Yes. Kasi talagang warrior talaga ako Pero by God's grace, natutunan ko na yan na enjoy natin ang buhay natin, ipagpasa Diyos natin or isurrender natin lahat sa Panginoon. Oo. At kung when I say surrender, I would like to make an analogy and I'd like to make an illustration. I don't know if you were in our Proverbs 31 during my discussion, no, about the D's of faith. No, I discussed that, and in my discussion, I told them the story about the mom of Moses. Yung nanay ni Moses, ang mga kaagapay, napakagandang bata ni Moses, di ba? And during that time, di ba, pinaghahanap ang mga bata at saka papatayin, di ba? So, anong ginawa ng nanay ni Moses? Sinurrender niya kay God. Papaano? Nilagay niya sa basket yung bata. Nilagay niya sa basket, no? And pinaanod sa Nile River. That is actually a form of surrender and letting go. Pinaanod niya. Nung inaanod na ba si Moses, sinabi niya, teka muna, sandali. Hindi niya hinabol. No, sinurrender niya kay Lord. And tingnan niyo ang nangyari when she surrendered it to God. Inanod yun at talagang, syempre masakit yun para sa nanay, di ba, na mawawala yung anak. Pero sabi niya, Lord, alam ko, hindi mo pababayaan ang anak ko. So sinurrender niya, inanod sa Nile River. Tingnan mo yung pagkatapos ng pag-surrender. Ano nangyari? Sino ba naman ang mag-aakalang maliligo sa Nile River? Yung anak ng di ba? Ng Pharaoh, di ba? Sino mag-aakala? Can you just imagine yung parang kumbaga hari, di ba? Ano nangyari? Nakita yung bata. Aba, nagandahan. Kinuha. Nandun yung kapatid ni Moses nakatingin. Kailangan niyo po ba ng caregiver? Kailangan niyo po ba ng yaya? O di ba? Anong sagot ni nanay ni Moses? Yes, kaya pwede mo ba akong hanapan? Ano nangyari? Hinanap. Sinong hinanap? Eto po, bibigyan ko kayo ng mag-aalaga. Sinong kinuha ng kapatid ni Moses? Yung nanay niya. At nung kinuha niya yung nanay niya, dahil sinurrender niya sa Diyos, sinong mag-iisip? Nag-aalaga ka na ng anak mo, ibinalik ang anak mo sa'yo, may bayad ka pa. What can you say about that, TV? In terms of, an analysis, illustration of surrender. Ay, grabe lang. Ang dami talagang benefits. And can I just add something, no? I was able to read something, no, lately, and that this really struck me most, no? Yung fact na when we take the bus, when we take the Grab, when we ride the plane, 'di ba? Kung tutuusin, yung buhay mo nakasalalay dun sa driver, 'di ba? Yes. But we don't know these people. Ikaw ba, nung bago ka sumakay ng flight mo, sinabi mo ba sa piloto na pwede bang kunin ko muna ang resume mo? Pwede ko muna ba analyze ilang flying hours ka na ba? How well did you perform sa training? Di ba hindi? For us to trust, no, yung mga piloto, yung mga drivers with their own lives, what more kay God? Na, di ba, alam natin na siya ang nag-create sa atin. He knows the number of strands in our hair,
'Di ba? Alam niya yung past, present, and future natin. So bakit hindi natin siya pagkakatiwalaan? So that really struck me most na yun ang picture ng total surrender, yung para kang baby na Yes. knowing that your good father will feed you, 'di ba? Oo. I like the illustration about that pilot, airplane, bus, jeep, ano pa, Grab, Uber. Tama ka. Hindi mo naman talaga kinukuha yung resume nila para bago ka sumakay, di ba? Wag na tayong lumayo. Bakit ang tindi ng tiwala mo sa upo ang inuupuan mo? Di ba? I mean, pag upo mo, ine-examine mo ba kung what is that chair made of? Ine-examine mo ba kung ilang pako ang nilagay dyan para ikaw ay makaupo? Meron kang faith Meron kang faith to believe that that chair will catch you. Di ba? That Mm. chair will catch you. I mean, lalayo pa tayo, di ba? I mean, yes, eroplano, pero araw-araw, umuupo ka sa upuan, kaagapay But you surrender, you trust, you have the faith to believe that that chair can carry you. Mm. Right? So, Mm. kung hirap ka, kapatid, surrender and that is actually something that I believe will help us not to have that deadly emotion. Kasi kung papasanin mo yung lahat ng sama ng loob mo, kung papasanin mo lahat ng ito, magkakasakit ka Kaya nga, ito paalala ko hindi ko sinasabing sumuko ka. Pag sinabing surrender, hindi ko sinabi sa inyo na sumuko ka. Ang ibig kong sabihin, isuko mo na. Ulitin ko hindi ko sinasabing sumuko ka na sa buhay. Ang sinasabi ko, isuko mo na. Magkaiba yon. Magkaiba. Isuko mo na kay Lord. Tanggapin mong hindi mo kaya ang problema. No, tanggapin mong hindi mo kaya tong emosyon na nararamdaman mo. Naniniwala ka na may Diyos na makapangyarihan na kayang sumulusyon sa problema mo. Mm. Would you like to add to that, Bibi? Submit yourself to the sovereignty of God. Naalala ko tuloy yung isa kong client who is very, very worried about her case. And sabi ko sa kanya, alam niyo po, nakikita ko po yung injustice na nangyari sa inyo at nandito po ako at sa lahat po ng aking kagalingan at karunungan ay ibubuhos ko po dito sa case na to. But above all, marami pong forms ang justice. And dito sa mundo maaring hindi mo makamit yan, pero submit yourself, isurrender mo sa Panginoon because He is the greatest judge of all. Ayan. So, yan lagi ko sinasabi as a form of reassurance sa mga clients ko. Yan. And Attorney DB, ito yung parang a prayer of surrender is, Lord, I surrender my emotion to you. Marami sa pakiramdam ko, tama ang pakiramdam ko, pero mali pala. At ito ay nagdudulot ng maraming hirap at pighati sa buhay. Di ba napakasarap na kausapin mo, Lord, napatunayan ko na hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Kaya mula sa araw na to, kayo na po yung maghari sa emosyon ko. Isinusuko ko na to sa'yo yung aking buong buhay. Diba? I mean, having that kind of prayer, kaya nga paalala ko kanina, hindi ko sinasabing sumuko ka na. Ang sinasabi ko, kaagapay ko, nakikinig ka ngayon, isuko mo na. Surrender everything to God. Wow! Napakaganda ng ating discussion ngayon, DB. It's such an honor to be with you. Can we have a quick summary and then maybe we can have your takeaway and we close in prayer? Quick summary lang. Ano yung napag-usapan natin kanina? So, this is our second part ng ating discussion on how to deal with our deadly emotions. So, last time, sabi natin, name it, and then accept it, and then challenge it. But this time, we talked about 3 more tips. Yes. The third one is to tame it. Tame it.
Oo. So this is Kasama na dyan yung disregard it, delay it, dilute it, dilute, demagnify it, ano pa ba? divert, Divert, o ano pa? depend on God, Ah, diba? yes, doubt it, direct it to Doubt it. yourself, decide to forgive, no? Yan. And number 5, Is channel it, no? Use it to help other people, no? Sabi nga, yung your deepest pain can give you your greatest gain. gain, yes, oo. And number 6, 6. oo. Oh, at pinaka-importante, we must say, it's actually surrender it to God. Trust Yes. that He will walk with you, and He will see us through in any of of the seasons that we are in. And yung kaninang prayer na shinare ni Ninang ay napakaganda, no, na Mm-mm. sinusuko ko sa inyo, Panginoon, lahat ng aking emosyon. And if I may add, no, yung i-replace mo yung nararamdaman Mm-mm. mo, yung sinasabi, yung exchange, no? Kasi kung tayo lang, hindi talaga maganda lahat ng nararamdaman natin. Pero seek natin si God, surrender natin yung feelings natin, and then let God naman replace that emotion. Yes. Oo. Wow, it's such a beautiful, beautiful discussion, mga agapay. Kung meron kayong mga kaibigan na nangangailangan ng lesson na ito, I wanna challenge you. Please, paki-share lang po para marami po sa ating mga kaagapay na matulungan, no, ng ating lesson ngayon. Quick takeaway lang before we close in prayer. Mm-mm. Well, ako, um, 6 natin yung surrender to God, no? Mm-mm. It will take time for you to master some of the tips, no? Yes. But we hope, no, at the end of the day, no, makalimutan natin yung 5, pero we hope that there's one that will distill yung surrender it to God. Because you can Yes. actually, you can probably be not an expert yet in some of the tips, pero yung surrender it to God, yung sinabi kanina ni Ninang na, okay, learn how to forgive and let go and let God. So that's something Yes. na dapat talaga nating pakatandaan in dealing with Oo. deadly emotions. Kaya nga ang ganda ng awiting, I offer my life to you, di ba? Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. And there are situations in our lives that probably is nahihirapan ka. Offer it to God. Surrender it to God. Yes, it might take time for you to master all the tips that we have given you. But at the end of the day, isuko mo na. Surrender it to God, and He will be the one. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will direct your path. Let's close in prayer, Lips. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa katuruan na ibigay mo sa amin. Panginoon, dalangin namin na kayo po ang manguna sa amin, that you who began a good work in us, may you be faithful to complete it. Sa mga kaagapay namin, dumadaan sa napakaraming problema, emosyon, Panginoon, na halos ikamatay. Lord, dalangin po namin na kayo po ang mamagitan, kayo po, iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay para sa kanila. Ikaw, kagapay, kung wala pa si Jesus sa iyong puso, bakit hindi ka sumunod sa maikling panalangin? Panginoong Jesus, patawad po sa aking pagkakasala. Salamat po at ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay muli para sa akin. Hindi ka na natiling patay, hindi ka na natiling nandoon sa tomb, pero nabuhay ka para sa akin. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas, ngayon at magpakailanman. Lord, I pray, Father, Lord, that may you bless everyone, Lord, saan mang sulok ng mundo. And Lord, sana ma-realize namin na sa nalalapit, Panginoon, itong undas, ma-realize namin na kung kami ay tatanggap lamang sa iyo, magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.
Maraming salamat, Didi, for joining us. At it's really such an honor to do this ministry with you. And At kami ang... Yeah, go ahead. the pleasure and the honor is mine. Marami rin pong salamat. Yes. At kami pa rin po ang iyong nakasama. Attorney D.B. Huevos. At ako pa rin po ang inyong Wednesday, Avelyn Garcia. Ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you. God bless. Bye. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.